atone. The sinner now redeemed by God is saved by grace alone. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be glory. Amen. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be glory. Amen. The works of natural man cannot appease the wrath of God. Through Christian faith, the Savior saves and stays the Father's wrath. For God could not my sin forgive through merits of my own. The guilty wretch is justified by God through faith alone. When first the sin of man appeared, the Lord withdrew his hand. Thus Christ became a man and died to bridge the awful span. No other one could mediate between me and God's throne. The wayward son restored to God finds hope in Christ alone. I'm saved.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay magsisimula na. Let us make a joyful noise. Awitin po natin Victory in Jesus sa page 118. Again, Victory in Jesus sa page 118. First stanza, ready now, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the second stanza. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought chorus all together the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory, third stanza, beneath the cleansing flood. I heard about the mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior
forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves the air, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Opening prayer po muna tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Dakilang Diyos, sa umagang ito na kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon na makapanambahan sa inyo. Panginoon, salamat po sa oportunidad. Dakilang Diyos na mapakinggan ang iyong salita. Nawa po, Panginoon, ihanda mo po ang aming puso't isipan. Dakilang Diyos, nawa po, Panginoon, saliksikin mo po ang aming sarili. Dakilang Diyos, nawa po, Panginoon, ay linisin mo po ang anumang karumihan. Dakilang Diyos sa amin at maging karapat-dapat po kami na sambahin ka, Panginoon. Isang kagalakan muli, dakilang Diyos na kami po ay makapagpatuloy sa panambahan, Panginoon. Dalangin po namin na ihandaan niyo po ang bawat isa sa pakikinig ng iyong salita, maging sa mga awitan, Panginoon. Bless us, O God. Dalangin po namin na maging pagpapala po ito sa amin, dakilang Diyos, maging challenge po sa amin, Panginoon, maging correction po ito para sa amin, dakilang Diyos. Lord God, maraming salamat sa kabutihan mo at sa katapatan mo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Awit pa po tayo, awitin po natin, Joy in Serving Jesus. Joy in Serving Jesus sa page 262 po. First stanza, ready, sing. There is joy in serving Jesus As I journey on my way, joy that fills the heart with praises every hour, every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Second verse. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I joy that will reign. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall Third stanza. depart. There is joy in serving Jesus, as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering Altogether. trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never Last stanza. shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never
Amen. Salamat sa Panginoon. At po ay sa muli ay kunin natin ang ating mga Bible. Buksan natin sa Book of Matthew chapter 4. Verses 1 to 11. Babasahin ko, sundan yung paningin. Tumayo tayo. Kaya mga nasa inyong tahanan ay kunin yung Bible nyo at basahin natin ang Book of Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Then was Jesus led up to of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an-hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against the stone. And Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give unto thee, if thou wilt fall down and worship me. Then Jesus said unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Verse 11, last verse. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkabasa na iyong salita. Muli po, dakilan Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Hayaan ninyo, Panginoon, na mabigyan ka namin ng pagsamba, luwalhati, dakilan Diyos. At pinapanalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na naka-assign, dumalo ngayon, na mga wala pa, nawa makahabol sila, dakilan Diyos. Ikaw po, Panginoon, siyang patuloy na manguna, pumatnubay, dakilan Diyos, at amin pong dinadalangin, Panginoon, na patuloy, dakilan Diyos, kumilos ka sa bawat sa amin, at kami po nawa, Panginoon, ay inyong pong gabayan, patnubayan, at tinataboy po namin ang gawa ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Lord, muli, saliksikin mo po ang puso namin sa umagang ito. Kung merong mga bagay na hindi kaya sa inyong harapan, kasalanan, patawad, dakilan Diyos, linisin mo po kami, maging karapat dapat po kami, Panginoon, nasasamba sa inyo. Sa umagang ito, dakilan Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Sa pamamagitan pa rin yung anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Makaupo na tayo. Dito po sa ating binasa, mga kapatid, ito yung pagkakataon na ang dyablo ay tinempt niya ang ating Panginoong Hesukristo. Alam na natin itong istoryan to. Ilang beses ko na rin ginamit to. Pero merong mga bagay na gusto nating makita sa umagang ito. Okay? At alam niyo, mga kapatid, temptation o the tempter is always there. Hindi nawawala yan. Hindi umaalis yan. Kaya nga, hindi natin paniniwalaan yung awit na tukso, layuan mo ko. Hindi po mangyayari yon. Sapagkat ang dyablo, siya po ay aktibo, parang leon na naghahanap ng kanyang masisila, nag-aantay ng kanyang masisila. At, of course, ito po ay ang mga anak ng Diyos. Mga Kristiyano, mga mananampalataya. Hindi po nagsasayang ng oras ang kaaway.
mga kapatid. Amen? Palagi po siyang naandyan para po tayo i-tempt, para tayo tuksuhin. Pero sa pangyayari ng mga kapatid, meron lang tayo itong mga bagay na titignan. Bakit ba ang Panginoong Jesucristo ay tinempt ng dyablo na alam niya naman na hindi niya ito kaya? Pero mga kapatid, kung titignan po natin sa bawat temptation na ginagawa po ng dyablo, ay meron pong binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Meron po siyang kinukot na talata, mga verses from the Old Testament. At sa pamamagitan nun, ay hindi po nagtagumpay ang kaaway o ang dyablo. Mapansin ninyo? Sabi ng Panginoon Jesucristo 3 times, it is written. It is written. It is written. Kaya napakalaga sa atin mga kapatid na dapat pinag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Although meron pa rin tayong ginagawa yung pong prayer. Amen? Pero kuminsan sa panalangin natin, kumikilos pa rin ang dyablo. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y nananalangin, ay nakita niya yung kanyang mga disciple nakatulog na at hindi na nakapanalangin. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa Matthew chapter 26, verse 41, kung hindi ko nagkakamali, 40 o 41, the spirit is willing indeed, but the flesh is weak. So yan po mga kapatid. So dito mga kapatid, makita natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo, He was fasted 40 days and 40 nights. Siya po ay nag-ayuno. Nanalangin lang. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. 4 na pong araw at 4 na pong gabi. At ayon po sa description ng banal na kasulatan, siya ay, of course, sa katawang lupa, dahil nagkatawang lupa ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay gutom na. Tama ba? Hindi ka nga lang kumain ng isang meal. Makakaramdam ka na ng pagkulo ng tiyan mo. Pero dito po, 4 na pong araw at 4 na pong gabi, nag-ayuno ang ating Panginoong Jesucristo para po manalangin. At nakita na po yung weakness, yung panghihina ng laman. Tama ba? At sinimulan na po ng kaaway, ng dyablo, na itempt ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, huwag nating gawing dahilan yung kahinaan natin. Amen? Kasi kung titignan natin yung kahinaan natin, dyan na tayo tatalunin ng dyablo. Hindi ko naalis. Sabi ko nga, one time I preached, all of us has weaknesses, pero wag po natin anuhin yung kahinaan natin. Meron pong kalakasan mula sa salita ng ating Panginoon. At tayo po ay nagpapalakasan galing po sa salita ng ating Panginoon. So dito po, habang nandoon sa katawang lupa ang Panginoong Jesucristo at sa panahon na gutom, dahil nag-ayuno nga siya po ay tinempt na ng dyablo. At ang sabi dito sa verse 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that this stone be made bread. So dahil gutom na ang Panginoong Jesucristo, sabi ng dyablo, ay, ito, kailangan to, pagkain. Amen? Number 1 yan mga kapatid meron tayong 3 basic needs, food, shelter, and raiment. Pero number 1 dyan, pagkain. Diba? Kahit isa lang ang damit mo sa isang buwan, yan lang ang suot mo araw-araw, mabubuhay ka. Diba? Wala kang bahay, punta ka lang sa kung saan ka lang sumilong, mabubuhay ka. Pero kung wala kang pagkain, sa loob ng 3 araw o 1 linggo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Pero there's possibility, mamamatay ka. Tama ba? So doon sa 3 basic needs, mga kapatid, ang pinakaunang-una dyan, pagkain. Kaya nga ito nag-lockdown mga kapatid, hindi nagre-reklamo ang mga Pilipino doon sa kanilang suot.
O marahil mainit yung kanilang bahay. Lumalabas sila, pero hindi nila kinukomplain yun sa gobyerno. Ang kinukomplain na sa gobyerno, wala ng pagkain. Dahil yun po ang pinaka-essential na pangangailangan ng tao. Na ang katawan ng tao ay otomatiko yan. Automatic. Maghahanap yan ng pagkain pagka gutom na. Hindi inuutusan. Kaya nga nung makita ng dyablo na gutom na ang ating Panginoong Jesucristo, akala niya, porke nasa laman ng Panginoong Jesucristo, ay kaya niyang itempt. Kaya ginawa niya. So, ito ang bato. Sabi niya sa Panginoong Jesucristo, gawin mong tinapay. So, gustong sabihin ng dyablo, gutom ka na, walang pagkain, merong bato, gawin mong tinapay, alam ng Panginoon, alam ng dyablo, kayang gawin ng Panginoong Jesucristo, at kumain ka. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang ating pong pag-aaralan ay tagumpay laban sa manunukso. Amen? At tagumpay laban sa manunukso. Of course, ang Panginoong Jesucristo, ang ginamit niya ay ang salita ng Diyos. Kaya, every time na merong ipupukol sa kanya ang dyablo, meron siyang laging sagot. Tama? Kaya napakalaga mga kapatid sa atin na we know our Bible, binabasa natin ang Bible natin kasi anytime darating po ang manlilibak, tutuksuhin tayo, meron po tayong ibabatong talata. Amen? Kaya dito mga kapatid, nung sinabi ng dyablo, nakita ng dyablo, gutom na ang Panginoong Jesucristo, sigurado, kakain ito. Sabi niya marahil, kakain ito kasi 4 na pong araw na siyang hindi kumakain. Eto na yung bato. Gawin mong tinapay. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Now, mga kapatid, hindi ganun kadali yun. Nasasabihin mo sa dyablo o doon sa tempter, ikukot mo yung talata, ay tapos, wala na, alis na siya. Nakuha ninyo? Kaya unang-unang makita natin dito, meron tayong Bible, we have the Word of God, ang sabi ng Panginoon Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Unang-unang punto natin, okay, para magwagi po tayo sa manlilibak, ito po unang punto natin, mamuhay ka sa salita ng Diyos o ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa pangangailangan ng laman. Amen? Dito, gustong ipakita ng dyablo, gutom na gutom ka na, at para hindi ka mamatay, kailangan bigyan mo ng pagkain. Yung needs ng iyong laman ay ibigay mo para magpatuloy na mabuhay ito. Ang ibig sabihin dito, mga spiritual implication, gusto ng dyablo na bilang anak ng Diyos, mananampalataya na tayo po mamumuhay, hindi po ayon sa salita ng Diyos, mamumuhay po tayo ayon sa kung anong kailangan ng laman natin. Tama ba? Maraming Kristiyano ganyan. Namumuhay ayon sa gusto ng laman, namumuhay kung ano yung ayon sa kailangan ng laman, hindi kung ano ang kailangan ng Espiritu. Kaya maraming Kristiyano bumabagsak sa kanyang pananampalataya. Bakit po? Maging sa paglilingkod sa Panginoon ay inaayon sa kagustuhan ng laman. Tama ba? Nakukuha ninyo? Kaya nga mga kapatid, ang gustong sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, hindi sapat na meron kang Bible. Binabasa mo yung Bible mo.
dapat namumuhay ka ayon dyan sa Bible mo. Tama ba? I should live what I preach. You should live what you read from the Word of God. Not according to flesh. Hindi ayon sa laman. Kaya dito mga kapatid, ang laman kasi is carnal ito eh. Makamundo ito, carnal. At ang salita ng Diyos, it will give us and teach us about spiritual naman. Spiritual. Kaya tingnan natin dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Sabi po ng banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Which things, sabi ni Pablo, also we speak not in the words of which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual thing with spiritual. 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can know them because they are spiritually discerned. So makita natin dito mga kapatid, na si Apostol Pablo, kapag siya po ay nagsasalita po siya ng mga spiritual na bagay, ibig sabihin yung ayon sa salita ng Diyos. Hindi yung ayon sa laman. Tama ba? Pero the natural man, receive it not. Yung natural man, yung laman natin, parang ayaw niya. Kasi mga kapatid, kung titignan natin, kung pagsusundin natin ang salita ng Diyos, marami pong gusto ng laman natin ang ayaw ng banal na kasulatan. Maraming tinuturo ng banal na kasulatan ang ayaw ng laman natin. Tama ba? Which is sin, kasalanan. Ang laman natin gusto sa kasalanan. Ika nga, masarap sa kasalanan. Sa paggawa ng kasalanan, kahit di mo naturuan, kahit bawalan mo, ginagawa pa rin. That is fleshly desire. Kaya nga dito mga kapatid, in order for us to able stand in the midst of temptation, we don't just read the Word of God and know the Word of God, we should live in the Word of God. Kailangan mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa kagustuhan ng laman natin. Kung papairalin natin yung laman natin sa umagang ito, baka wala tayo ngayon. Di ba? Napakahalaga yan eh. Mas masarap kung nandun ka sa higaan mo, o nandun ka sa mall. Ayan ang gusto ng laman. Pero kung ikaw ay spiritual, mas masarap na nandito ka sa church. Tama ba? Galatians chapter 5. Verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the another, or the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. So ito mga kapatid, pinapakita po dito mga kapatid, na tayo bilang isang mananampalataya, ay huwag nating ipulpil yung makalamang nasa. Kundi yung spiritual. At sinasabi po dito mga kapatid, hindi pwedeng sabay. Tama ba? Because the Spirit is against the flesh, and the flesh contrary to the Spirit. Magkaiba yan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, kasama yan mga kapatid sa isinuko natin sa Panginoon nung tayo po'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Yung laman natin.
yung katawang lupa natin. We should die in the flesh. Para hindi na natin sundin kung ano yung gusto nito. Pero mga kapatid, minsan dumarating. Lalo na kapag nandyan na yung tempter, nandyan na yung manunukso. Alam nyo, ang galing ng manunukso eh. Amen? Ginagawa lahat ng kapamaraanan para matukso ang tao. Kaya nga sabi ko, tingnan ninyo, kung halimbawa may nagpatalastas ng sigarilyo o alak, di ba? Laging merong government warning yan. Cigarette smoking is dangerous to your health. Sa alak naman, drink moderately. Mga ganun, mga warning. Pero maraming naiinganyo because the tempter put a naked woman in commercial. Anong kinalaman ng hubad na babae doon sa patalastas? Is to tempt the men to take the cigarette even though there is a risk, and to take the wine kahit na magkakaproblema pag dating ng araw, pero dahil doon sa temptation na babae na inilagay, marami mga kalalakihan na titempt. Wala namang kinalaman yung hubad na babae doon di ba? That's the tempter, that's the way how the tempter do. Yan yung kanyang ginagawa. Yung kapamaraanan niya. Kaya nga dito mga kapatid, kung hindi tayo magiging aware mga kapatid, hindi natin mapapansin Ang daming kapamaraanan ng dyablo hindi mo mapapansin. Minsan gagayahin pa niya yung pagsamba natin, gagayahin pa niya yung mga ginagawa natin, pero hindi natin alam. Nauhulog na tayo sa kanyang patibong. Siya ay magsusuot ng katulad ng isang anghel. Kaya tayo mga kapatid, to be safe, at hindi po tayo mahulog sa kasalanan at hindi matukso, hindi sapat na may Bible ka, binabasa mo, alam mo ang Bible mo, dapat namumuhay ka. Man shall not live by bread alone. Hindi lang doon sa kinakain mo, kundi mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Amen ba? Nakukuha niyo ba mga kapatid? Tama? Kaya nga nakakalungkot mo, kapatid, marami mga mananampalataya ngayon na makikita mo, iba na yung takbo ng kanilang buhay. Kaya one time, may nagiging bisita tayo dito. Kinakausap ako personally, Pastor, ayaw ko nang magsimba dyan. Bakit? Kasi masyadong mahigpit. Maraming bawal. So walang bawal dito. Amen? Hindi mahigpit dito. Ang meron dito, ito. Ang meron dito, namumuhay tayo dito. Yan ang meron dito. Amen? Hindi, bawal ganito, bawal ganun. Kaya kayo, pag may nakausap kayo, huwag nyo sabihin, ay, sa church namin, bawal yan. Huwag nyo sasabihin ganun. Amen? Yung church namin, namumuhay kung ano yung ayon sa banal na kasulatan. Yun ang dapat. Minsan, nagkakamali tayo Naalala ko to yung Sister Bridget, may isang kausap na Pentecostal. Sa Pentecostal, halos lahat pwede. Laging sinasabi, sa church namin, bawal yan, bawal yan. Kaya sinabi ko sa'yo, huwag mo sabihin ganun kapatid. Sabi mo, ito yung sinasabi ng Bible. Hindi tayo namumuhay sa ganyan dahil bawal dito, bawal doon. Kung namumuhay tayo, kasi yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen ba? Kaya minsan, natatrap tayo ginagawa na lang natin dahil bawal sa church, hindi natin ginagawa dahil ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nakukuha ninyo? Kaya nami-misinterpret ko minsan So napakalaga mga kapatid, na sinabi ng Panginoon sa dyablo, hindi lang sa tinapay, hindi lang sa pangangailangan ng laman, mabubuhay ang tao. Alam nyo, susunod lang yung pangangailangan ng laman Kung ikaw magiging spiritual ka at magiging tapat ka sa Panginoon, susunod lang yung pangangailangan ng spiritual. May pangako ang Diyos. Puprovide niya ang pangangailangan mo. Susunod lang yan Pero kung hunahin mo yung pangangailangan ng laman at pabayaan mo ang iyong espiritu, magkakaproblema ka. Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya. Ano ba ang priority mo ngayon? Yung pangangailangan ng laman o yung pangangailangan ng espiritu?
Ano pong sabi ng Galatians chapter 6 verse 8? Galatians chapter 6 verse 8. For he that soweth to his flesh shall of flesh reap what? Corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Napansin niyo mga kapatid? Na kung tayo mga kapatid, nagtatanim tayo at binibigyan natin ng diin mga kapatid, yung makalaman, nakagustuhan ng ating pagkatao mga kapatid, aani tayo ng, of course, kabiguan, nabubulok, corruption. Pero kung tayo ay pinahalagan po natin ng spiritual na bagay, mga kapatid, aani tayo ng pangwalang hanggan. Hindi lang pangwalang hanggan, buhay. Sabi dito. Kaya napakalaga, mga kapatid, na tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos. Pero ang gusto ng dyablo, tayo ay mabuhay kung ano ang gusto ng laman natin. Kadalasan, mga kapatid, nakakalungkot. Ang sinusunod natin, yung gusto ng laman natin. Ang pinoprotektahan natin, hindi yung ating espiritu, hindi yung ay spiritual, kundi yung laman natin. Yan ang pinoprotektahan natin kadalasan, mga kapatid. Amen ba? Tama? Kaya tuloy, mga kapatid, magkaroon lang konting karamdaman, ayaw mo nang pumunta sa church. Ayaw mo nang maglingkod. Kasi ang pinoprotektahan mo at binibigyan mo ng pansin palagi, yung laman, hindi yung espiritu. Kaya kapatid, ipid natin mga kapatid ng Word of God yung spirit natin. Kung paano pinipid natin ng material na pagkain ang katawang lupa natin, mas importante na ipid natin ng Word of God yung kaluluwa natin. Kasi pangwalang hanggan ito. Di po ba? Kaya na napakahalaga eh. Ano sabi ng Galatians chapter 3? Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Tingnan ninyo ituon ninyo ang inyong mga paningin sa mga bagay sa taas, which is spiritual, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Bakit po? Anong pong sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18? Second Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are not seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So yung mga makalaman, mga kapatid, mga nakikitang bagay yan. Temporal lang yan. Pansamantala lang yan. Panandali lang yan. Pero bagay na hindi nakikita, ay yung spiritual na bagay, yung tinuturo ng salita ng Diyos, pang walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay laging pinupunan natin ang gusto ng laman natin, pangsamantala lamang yan. Tama ba? At makita natin dito, nung nakita ng dyablo na mahina ang laman ng ating Panginoong Kristo, gutom na, gusto niya ng pakainin. Alam kasi that is one of the purpose ng fasting. Di ba? Kasi pag nabang nananalayan ka at busog ka, anong tendency? Inaantok ka pag busog ka eh. Kaya nagpo-fasting sila para humina yung laman, lumakas ang espiritu. Pero ang gusto ng dyablo, lumakas ang laman, humina ang espiritu. Kaya mga kapatid, para magkaroon ng tagumpay, laban sa manlilibak o manunukso, mamuhay tayo kung ano yung ayon sa salita ng Diyos.
Maglingkod tayo kung ano ang ayon sa salita ng Diyos, hindi yung kung anong ayon sa sarili natin o ayon sa kagustuhan natin. Nakukuha niyo mga kapatid? Di ba? Oh. Napakalaga na makita natin mga kapatid kung saan tayo namumuhay. Tama? Lalo ngayon mga kapatid, anong kwan ng maraming mananampalataya ngayon? Alam nyo, mula March 22 hanggang June 28, wala na po tayong pagpupulong. Hindi dahil po natakot tayo sa COVID-19, kundi sumunod po tayo sa kautusan dahil ang pinakamainam na paraan para maipakita nga natin ang tunay na pananampalataya ay sa pagsunod. Kaya, sumunod po tayo. Pero po ngayon, nabigyan na po ng, anong tawag dito? Luwag-luwag. Di ba? Nabigyan ng permiso na magkaroon na tayo ng pagpupulong kahit 10-10. Kaya natin 10 sa umaga, 10 sa hapon. Yung mga anak natin na below 21 years old, wala muna. Siguro pag MGCQ na, titignan natin, baka makonsider. So, binigyan na tayo ng permiso para tayo po ay sumamba, magtipon, kahit pa 10-10. Ngayon, kung pairali mo yung laman mo, ano mangyayari? Uy, kahapon, 1,500 yung bilang ng nahawa. Teka, tumataas yung bilang ng nahahawa ng COVID-19. Teka, pastor, wag muna akong magsisimba kasi tumataas. Naging aware ka ngayon sa katawang lupa mo, pero pinabayaan mo ang espiritu mo. Yan ang gusto ng dyablo. Amen? Tama? Nabigyan na tayo ng permiso, mag-church ka na. Hindi na bawal eh. Huwag kang masyadong aware dyan. Biruin mo, nabigyan ka ng permiso para mag-church, nabigyan ka ng permiso para magtrabaho, nagtrabaho ka, hindi ka nag-church. Tama ba? Bakit sa trabaho? Atat na atat. Pag sa pag-church, tumataas pa yung bilang ng COVID-19. It is clear, mga kapatid, that the Bible wants us, mga kapatid, to fulfill the needs of the flesh, at gano'n ang nangyayari sa mga mananampalataya. Iniingatan yung kanilang laman, pero pinabayaan ng Espiritu. At hindi malayong mangyari yan, mga kapatid. I'm not judging yung mga nag-schedule ngayon, bakit wala sila. O baka yung iba, akala nila may Sunday school. Sa worship na lang kami dadating. Pagdating nila mamaya, wala na. Pero ito, mga kapatid, ang gusto ng dyablo sa Panginoong Jesucristo, hayaan niya yung spiritual matter at yung fleshly desire na gutom na siya, gawin ng ating Panginoong Jesucristo. At pag ginawa ng Panginoong Jesucristo yun, wala, babagsak na siya. Kaya challenge na ito, mga kapatid, sa atin eh. The church was given an authority na magkaroon na ng gatherings. Tayo naman mga mananampalataya, ano ang gagawin mo? Nakaka-drain kaya, walang church, di ba? Manonood ka lang sa TV. Parang nanood ka lang na wala lang eh. Iba talaga yung may gathering eh. Namiss ko kayo lahat eh. Pero sana mga kapatid, huwag mangibabaw yung gusto ng laman. Alam mo, pag sinunod mo yung gusto mong laman mo, 100% gagamitin mo yung COVID para hindi ka mag-church. Yes. Pero pumapasok ka naman sa trabaho, hindi ka natatakot sa COVID, hindi mo kilala yung nakakahalubilo mo sa sasakyan o sa trabaho, samantalang sa church, kilala mo kung sino yung dumadalo eh. Pagsakay mo sa bus, merong isang nagpositibo doon, magkakaroon pa ng contact tracing kung saan ka pa hanapin, samantalang sa church, alam mo na kung saan nakatira eh. Kaya gagamitin na naman ng dyablo ito, mga kapatid. Teka, mag-church ka na?
Libo-libo pang naahawa ngayon. Diba? Oh, yung health mo, yung katawan lupa mo, medyo mahina pa naman yung yung immune system mo. Ha, nakukuha niyo mga kapatid? So ito po mga kapatid, yung unang paraan ng dyablo, yung katawan natin, yung flesh natin, yan yung unang inaano niya. Kasi tayo yun eh. Dating nature natin yun eh. Kaya sasabihin ko kayo sa inyo mga kapatid, may pangako ang banal na kasulatan. Pag nagtapat ka and naging spiritual ka, susunod lang yung needs of the flesh mo. Amen? Ipuprovide lang ng Panginoon niya, huwag kang mag-alala. Hindi ka nga natakot sa nagtrabaho ka na dahil kahit tumataas pa yung kong. Kasi kailangan mo nang pakainin yung laman mo. Natakot ka, pakainin yung espiritu mo. Kaya napakahalaga mga kapatid. Bilang isang mananampalataya at bilang isang anak ng Diyos, ano ang mas binibigyan natin ng pansin? Ang ating espiritu o ang ating laman? Napakahalaga yung mga kapatid. Kaya kung hindi tayo mamuhay sa salita ng Diyos, kahit nakabisado mo ang Genesis to Revelation, it is nothing. Wala. Sana nakukuha niyo yung pinag-uusapan natin. Amen? Alam nyo, ang ating pinaka-modelo, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo namuhay kung ano naaayon sa salita ng Diyos. Tama? Yan ang Panginoong Jesucristo ko. Yun yung nasa salita ng Diyos. Yan yung ginawa niya. Kaya nga sabi niya, Ama, hindi yung kalooban ko ginagawa ko, kundi yung kalooban mo. Kaya sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, para po tayo magtagumpay sa manlilibak o manunukso, mamuhay tayo. Hindi sana tayo yung Kristiyano, na uri ng Kristiyano, sana hindi tayo uri ng Kristiyano, nagdadala tayo ng Bible, pero hindi natin to ginagawa. Hindi natin sinasapamuhay. Ay, masaya na ang dyablo doon. Sige, complete attendance ka, 300, ilan ba yun? 352, 52 weeks. Tama ba? 52 weeks a year. Sige, complete attendance ka. Dala mo yung Bible mo, pero hindi mo naman sinasapamuhay yan. Okay na yan. Sabi ng dyablo. Okay na yan. Dahil lang namumuhay sa'yo ang laman na naglilingkod ka, karnal. Schedule na gusto mo. Activities na gusto mo. Paraan na gusto mo. Mensahe na gusto mo. Pag medyo kuhan, ayaw mo. Ayan po mga kapatid. Kaya yung ating laman ay huwag nating masyadong bigyan ng, of course, ang ating katawan ay kailangan din ng Panginoon maging instrumento ng Diyos. Hindi naman tayo makakapaglingkod kung wala yung laman natin. Amen ba? Ibig sabihin yung desire nito, yung pagnanais nito, huwag nating gawin. Amen? Gumagawa tayo ayon sa pagnanais ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, nung sinabi ng Panginoong Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Huwag naman nating gawing kuhan, huwag naman nating gawing literal ito. Di ba? Tinapay. Ang Bible. Ano kaya? Kainin mo nga yung Bible? Hindi ganon. Mamuhay ka sa Bible. Amen? Sana nakukuha yung pinag-uusapan natin. Nung sinabi ng Panginoong Kristo, man shall not live by bread alone, it means we should live according to the Word of God. Ito yung nagiging gabay natin, ito yung nagiging prinsipyo natin, at ito yung nagiging batas natin. At ito yung sinasapamuhay natin. Amen ba? Huwag niyo ma-misinterpret natin, Huwag mo sabihin, bawal sa church, bawal sa ganun. Sabihin niyo, namumuhay kami kung ano yung naaayon sa salita ng Diyos. Amen? So, mamuhay ayon sa salita ng Diyos,
hindi ayon sa gusto ng laman. Tama ba? Nakukuha ninyo? Wala, kapatid. Kahit na ikaw pinaka-aktibong membro sa iglesia, kung namumuhay ka naman at naglilingkod ka ayon sa gusto ng laman, talunan ka pa rin. At tuwang-tuwa ang kaaway sa'yo. Tuwang-tuwa ang dyablo sa'yo. Hindi sukatan yung attendance. Ang attendance ay bunga na lang ng pamumuhay mo sa Bible. Pero pwedeng maiba ang purpose mo, bakit active ka. Amen? Active tayo dahil namumuhay tayo sa salita ng Diyos at mas binibigyan natin ng pansin ang espiritu natin kaysa sa laman natin. Dahil ang laman ay papalakasin lang ng Panginoon, ipoprovide lang yan ng Panginoon. Sana nakukuha niyo yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Amen ba? Huwag na sanang gamitin pa yung masyado mong pinoprotektahan ang laman mo at dahil sa tumataas pang bilang ng COVID-19, ayaw mo mag-church. Hayaan mo nang manghina ang espiritu mo. Well, yan ang gusto ng dyablo. Depende na sa'yo kung anong gusto mo. Kung anong pipiliin mo. Pero ang gusto ng Panginoon ay mapalakas ang ating espiritu. Pangalawa, sabi dito, verse 5, Then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. And he said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hand they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Verse 7, Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. So yung unang pagkakataon, mga kapatid, hindi po nagwagi ang dyablo. Mga kapatid, hindi pinapakita ng Bible dito na kaya hindi nagtagumpay ang dyablo kasi Diyos si Kristo. Hindi yan ang pinapakita ng Bible. Kung yan ang magiging kaisipan natin, hindi na natin magagamit to sa atin, hindi na applicable sa atin to. Merong gustong ituro ang Bible kung bakit tinempt ang ating Panginoong Jesucristo. Na nagtagumpay siya, magtatagumpay din tayo. Sa anong kapamaraanan? We do the same thing. He used the Word of God. He lived in the Word of God. Ganun din tayo. At dito sa pangalawa, dinala naman siya sa tuktok ng templo. Sa katuktukan ng templo. I don't know how high is it, kung gaano kataas ito. At ang sabi ng dyablo, tumalon ka. Sabi ng dyablo, gumanti naman. It is written, sabi ng dyablo. Nasusulat, gumanti naman yung dyablo. Amen? Ginamit niya yung Psalm 91 verse 11. Nasusulat, sabi niya, iingatan ka ng iyong anghel at hindi ka masasaktan sa mga batuhan na yan. Ito problema. Kapag ang dyablo ginamit na ang salita ng Diyos, medyo mahihirapan tayo. Kasi we are using the Word of God and the devil also using the Word of God. The Lord Jesus Christ used the Word of God. The devil also used the Word of God. Malaking problema ito sa ating mga mananampalataya. Pero tingnan ninyo, mga kapatid. Merong salita ng Diyos, iingatan ka na yung anghel, ginamit ito ng dyablo, kaya pinatatalo niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ililigtas ka niya. But the thing is, bakit tatalo ng Panginoong Jesucristo? Anong dahilan? Alam nyo, kapatid, ito yan eh. Ang nakita ko dito,
gusto ng Panginoon, pangalawang punto natin, magtiwala sa salita ng Diyos, hindi hamunin o i-challenge ang salita ng Diyos. Naunawaan nyo ba? Nabasa ito ng Diablo. Gusto niya, subukin yung salita ng Diyos kung totoo. Sinabi ng salita ng Diyos, iingatan ka. Kung ikaw anak ng Diyos, iingatan ka. Tumalon ka. Gustong subukin ng Diablo kung totoo. O gustong subukan ng Diablo sa ating sarili kung totoo ang Bible. Ay mga kapatid, hindi naman kailangan subukin kung totoo ang Bible. Mula pa, totoo na yung Bible. Ang kailangan mo, magtiwala, hindi subukin. Ang nangyayari kasi sa atin, hindi nagtitiwala, sinusubok natin ang Bible. Ay, sabi ng Bible, kung meron kang pananampalatayang kasi laki ng buto ng mustasa, sabi mo sa bundok, tumalon sa dagat. Ikaw naman, ang laki ng pananampalataya, tumalon ka! Tumalon ka! Tumalon ka! Hindi naman pupunta sa dagat yung bundok. Doubt ka na ngayon, save ba ako, Panginoon? Hindi tumalon yung bundok. Ang nangyayari sa'yo, sina-challenge mo na yung Bible, hindi ganoon. Dapat yung Bible ang magcha-challenge sa'yo. Kung walang milagro, hindi ka maniniwala. Yan ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Meron ng preacher sa TV, napanood namin, nagmimilagro siya kuno. Biglang sabi niya, yan ang totoo, hindi puro talata. Alam mo, milagro, panahon pa na ng mga apostol yan, panahon hindi pa natatapos ang Bible. Kasi sign yan. Walang magtuturo sa kanila ng totoo, kundi yung sign. Pero ngayon, meron na magtuturo ng totoo. Ito. Pero iba kasi ang pananaw mo sa Bible. Ang nangyayari, sa halip na ikaw, i-challenge ka ng Bible, magtiwala ka sa Bible, ang ginagawa mo, china-challenge mo yung Bible kung totoo ba yung Bible. Kaya hindi dapat pinagdebatehan ng Bible eh. Bring you all the tithes into the storehouse and prove me now that I will open to you the windows of heaven. Ikaw naman challenge mo, tithes ka ng tithes, tithes ka ng tithes. Hindi naman bumubukas yung bintana ng langit. Hindi naman pala totoo yung sinasabi ng Bible eh. Hindi totoo. Wala, hindi bumubukas yung pintuan ng langit eh. Mamaya binuksan niya, ulan naman, binaha ka, diyari ka. Yun ang nangyayari kasi. Ginagawa mo to challenge the Bible and it is wrong. That is the way how the devil want us to do in the Word of God. Not to believe, not to trust in the Word of God, but to challenge the Word of God. Tumalong ka dyan, iingatan ka. Pag namatay ka, hindi totoo. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga sabi ni Kristo, it is written, thou shalt not tempt, huwag mong tutuksuhin ang salita ng Diyos. Hindi ko alam kung paano. Kayo ba ay nagtitiwala sa salita ng Diyos? O kayo ay nagcha-challenge sa salita ng Diyos? Na kapag hindi nangyari, hindi totoo yung Bible. Ano kasi, lahat ng pinangako ng Diyos sa Bible, totoo yan at mangyayari yan. Kaya lang may timetable ang Diyos. At yung timetable niya, it is a perfect time. Ikaw naman, tsaka gusto mong patunayan ang Bible, o gusto mong inuunahan mo naman yung kapanahunan ng Diyos. Yan ang nangyayari. Sina-challenge mo ngayon yung Bible kung totoo ba o hindi. Hindi kailangan. Ang kailangan mo, magtiwala. Mangyayari yan sa buhay mo. Matutupad ang pangako ng Diyos sa'yo. Pagtiwalaan mo, hindi mo subukin. Kasi pag hindi nangyari, ma-open ka. Madi-discourage ka. Kaya ito po ang gustong gawin nung ginamit ng Panginoong Jesucristo yung Bible, ginamit na rin ng devil. Na gusto niyang patunayan sa atin kung ano yung Bible doon sa aktual na pangako ng Bible. Ay, hindi po ganun. Amen? Na, iingatan ka ng Diyos. Kaya ang ginawa nun, sige, mag-church na tayo. Nag-church, wala nang mass, wala nang alcohol, wala nang tutut. Kaya bumili tayong tutut eh. Di ba?
Kasi yan pa rin requirements ng gobyerno natin eh. Sumusunod pa rin tayo. Amen? Bagamat binigyan tayo ng kalayaan na magsamba, kung ano yung requirements nila, sinusunod pa rin natin. Kaya kahit ang mahal ng tutut, bumili tayo eh. Kung mo, 1.9. Kasi hindi natin sinusubok ang Bible. Sige, Panginoon. Yung pangako mo, sige, subukan mo kami ngayon. Mag-church kami, hindi kami magmamasin.